Bawat lugar sa Pilipinas ay may dalang kasaysayan ng kabayanihan, kultura at sa hindi maikakailang bahagi ng karahasan. Sa mahabang tala ng kriminalidad sa Luzon, iisa ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw. Isang pangalan na minsang kinatakutan, kinailagan at hanggang ngayon ay pinagdedebatihan kung siya ba'y halimaw o biktima ng lipunan. Siya si Orbanito Dizon. Para sa ilan, isa siyang tagapagtanggol ng mga naaapi, isang pinuno ng kanyang mga kasamahan at isang taong may sariling moralidad, bagamat salungat ito sa batas. Ngunit para sa mga otoridad, isa lamang siyang mapanganib na kriminal, matalino, mapusok at walang kinikilalang batas o otoridad. Isa siyang alamat na isinilang sa kadiliman, lumaki sa kahirapan at namuhay sa anino ng isang bulok na sistema. Halina't ating balikan at muling kilalanin ang minsang kinatakutan sa Luzon na si Orbanito Dizon at ang kanyang Apache Gang sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Hindi ordinaryong grupo ang Apache. Sila'y mga batang lansangan, mga tinanggihan ng lipunan, mga produkto ng gutom at galit. Si Orbanito ang nagsilbing leader, maabilidad, may koneksyon at may estratehiyang mas lalong ikinatakot ng kanyang mga kaaway. Sa simula, maliit lang ang kanilang operasyon, pangungutong sa mga tindahan, pagnanakaw sa mga sugalan at pananakot sa mga taong may atraso sa kanila. Ngunit habang lumalawak ang impluwensya ni Orbanito, lumaki rin ang saklaw ng kanilang operasyon. Mula sa simpleng holdapan, naging involved sila sa carnapping, illegal na armas at protection racket. Hindi lang sila gang, isa na silang sindikato. Isang insidente sa isang pasugalan ang nagbigay ng masamang imahe sa kanya. Natalo siya sa malaking halaga at nang hindi siya pautangin ng manager, naglabas siya ng baril at idineklara ang hold-up. Walang nasaktan, pero mula noon ay lumaganap ang kanyang reputasyon bilang isang taong hindi nagdadalawang isip gumamit ng dahas. Isang gabi sa isang restaurant sa Maynila, nakilala niya si Lilia, isang babaeng may nobyo at walang interes sa kanya. Ngunit si Orbanito sanay makuha ang gusto niya. Gumamit siya ng pakiusap, ng regalo hanggang sa presensya, hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Lilia sa kanyang nobyo. Walang pag-aalinlangan, pinasok ni Orbanito at ng kanyang grupo ang simbahan. Hinarap ang groom, kinuha si Lilia at dinala sa isang tagong lugar. Doon, pinilit niyang angkinin ang babae, isang trahedyang binalot sa katahimikan sapagkat wala ring lumaban. Sa bandang huli, napilitang pakasalan ni Lilia si Orbanito, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa takot. Bagamat naging mag-asawa sila, nanatiling malamig si Lilia. At kahit mayroon na silang anak, patuloy pa rin si Orbanito sa kanyang mga dating gawain. Mas brutal pa kaysa dati. Hindi naglaon na inis ang ibang grupo sa pangingibabaw ng Apache Gang. Mas dumarami na ngayon ang kanyang mga kaaway at kalaban na gustong itumba siya. Sa isang tagpo sa kasiyahan, sinalakay sila ng kalabang grupo. Nagkaroon ng barilan, maraming sugatan at isang patunay na lumalaki na ang tensyon. Mismong isang sarhento ang lumapit kay Orbanito para ialok na maging informant ng pulisya. Ngunit tinanggihan ito. Para sa kanya, hindi siya lalapit sa sistemang paulit-ulit siyang binigo. Muling gumanti si Orbanito. Ngayon ay mas sistematiko, mas organisado. Tumutok sila sa mas malalaking target, pagpasok sa bangko, pandarambong sa warehouse, at pagkontrol sa mga tindahan sa mga bayan-bayan. Sa mga lugar kung saan walang batas si Orbanito. Sa isang engkwentro, naaresto siya. Ngunit dahil sa koneksyon ng kanyang ama at ang takot ng mga opisyal sa kanyang pangalan, magaan ang loob ng kulungan para sa kanya. Hindi siya tumagal doon, nakalaya siya, parang walang nangyari. Pagkalaya, lumipat sila sa Santa Rosa, Laguna, tirahan ng pamilya ni Lilia. Pilit siyang humahabol sa tahimik na buhay, ngunit nanatili ang damdaming siya'y hindi nabigyang hustisya. Isang araw, nakasagupa niya ang isang pulis na nang-aabuso ng mga residente doon. Nagbarilan sila. Giit niya,
ipinagtatanggol lang niya ang mga naaapi. Sa pagdaan ng panahon, lalong lumaki ang hidwaan sa loob ng kanyang grupo. Usapin ng pera, tiwala at direksyon ng grupo ang naging ugat. Naghati-hati sila at ang ilan sa dating kasamahan ni Urbanito ay lumipat sa grupo ng kanyang matagal ng kalaban. Sa kabila nito, sinubukan niyang ayusin ang relasyon sa kanyang ama. Dumalaw siya isang araw, humingi ng tawad at nagsabing gusto na niyang magbagong buhay. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, namatay ang kanyang ama matapos makabasa ng pahayagan na nag-uugnay kay Urbanito bilang pinuno ng 2 sindikato. Hindi ito totoo, ngunit hindi nakapagsalita ang matanda. Sa gitna ng pakiusap ng ina na huwag nang maghiganti, hindi napigil ni Urbanito ang sarili. Pinuntirya niya ang grupong nagkakalat ng maling impormasyon at isa-isang pinatahimik ang mga sangkot. Sa isang engkwentro sa bangko, nasa lubong nila ang mga pulis. Nagkaroon ng matinding putukan hanggang nagtatakbuhan. Saksi ang asawa't anak ni Urbanito sa kanyang kalagayan. Isang kriminal sa mata ng bayan, ngunit isang ama sa loob ng kanilang tahanan. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kamay bilang senyales ng pagsuko. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang putok ang umalingaw-ngaw. 1, 2, sunod-sunod. Tinamaan si Urbanito na agad niyang ikinasawi. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong magsimula muli. Ang kanyang kwento ay hindi simpleng salaysay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ito'y kwento ng isang sistemang bigo, ng isang lipunan lumilikha ng sariling mga halimaw. Si Urbanito Dizon ay produkto ng kapaligiran, ng kahirapan, ng galit at ng kawalang hustisya. Isa siyang paalaala na ang karahasan ay may ugat at ang ugat na ito ay mas malalim kaysa sa taong gumagawa ng krimen. Hindi siya bida, hindi rin siya ganap na kontrabida. Isa siyang simbolo ng realidad na sa mundo kung saan nabibili ang batas at ang pag-asa ay kapalit ng takot. Ang ganitong uri ng tao ay hindi kathang isip lamang, kundi totoong tao na sa ating magulong lipunan ay produkto ng kawalang pag-asa. So ngayon, alam mo na ha?